Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, sa ganang akin ang mga pagtitiis sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa ihahayag ng kaluwalhatiang sa atin. Nananabik ang sangnilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. Nabigo ang sangnilikha hindi sa kagustuhan nito, kundi dahil sa ito ang niloob ng Diyos. Gayunman, may pag-asa pa sa pagkaalipin nito sa kabulukan at makakahati sa maluwalhating kalagayan ng mga anak ng Diyos. Alam natin na hanggang ngayon, ang sangnilikha ay dumaraing sa paghihirap. Hindi lamang sila, tayo mang tumanggap ng Espiritu bilang unang kaloob ng Diyos ay napapahimutok, samantalang hinihintay natin ang pag-ampon sa atin ng Diyos, ang pagpapalaya sa ating mga katawan. Ligtas na tayo at inaasahan natin ang kaganapan nito. Ngunit ang pag-asa ay hindi pag-asa kapag nakikita na ang inaasahan, sapagkat sino ang aasa sa nakikita na? Ngunit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, ito'y hihintayin natin ng buong tiyaga. Ang salita ng Diyos. Gawa ng Diyos ay dakila kaya tayo'y natutuwa. Nang lingapin tayo ng Diyos at sa Siyon ay ibalik, ang nangyari kasaysay ay parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit. Gawa ng Diyos ay dakila kaya tayo'y natutuwa. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila, anong rikit. Dakila ngang masasabi, pambihira ang ginawa, kaya naman kami ngayon kagalakay di kawasa. Gawa ng Diyos ay dakila kaya tayo'y natutuwa. Kung paanong inuulan yaong mga tuyong batis sa sariling bayan namin, kami poon ay ibalik. Silang mga nagbubukid na nagtanim na may luha, bayaan mo na mag-aning masasaya't natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila kaya tayo'y natutuwa. Yaong mga nagsihayong dalay binhit na nanangis ay aawit na may galak, dalay ani pagbalik. Gawa ng Diyos ay dakila kaya tayo'y natutuwa. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, ano ang katulad ng paghahari ng Diyos? Saan ko ihahambing ito? Katulad ito ng isang butil ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kanyang halamanan. Ito'y lumaki hanggang sa maging punong kahoy at namugad ang mga ibon sa mga sanga nito. Sinabi pa ni Jesus, saan ko itutulad ang paghahari ng Diyos? Katulad ito ng lebadurang inihalo ng isang babae sa 3 takal na harina, ano pat umalsa ang buong masa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga kapatid sa pananampalataya. Huling araw po ng Oktubre. Ngayon ay ang tawag dyan sa English, Halloween. Mga nangangaluluwa, ika nga. Sapagkat bukas ay November 1, kapistahan ng lahat ng mga banal, mga santo. Ang tawag natin dyan, Todos los Santos. At ginagawa natin ang pag-alala sa ating mga mahal na yumao, sa pamamagitan ng pagdarasal sa kanila, at kung may pagkakataon at panahon tayo, pagdalaw sa kanilang mga puntod, may dalang kandila, may dalang mga bulaklak, bilang pag-alala sa kanila bilang mga mahal sa buhay. At huwag po natin kalilimutan, November 2, araw ng mga kaluluwa. Ipagdasal natin ang lahat ng mga yumao, ating mga yumaong members of the family, ating mga relatives, mga friends, mga kakilala na yumao na. Kasi po, kuminsan nalilimutan na natin ipagdasal ang mga kaluluwa sa purgatorio. Kaya maawa po tayo sa kanila, tulungan natin sila nang ika nga makarating sila ng mas mabilis sa kaharian ng langit. At oras na sila ay nasa langit na, patuloy nilang ipagdarasal na tayo rin ay makarating sa kaharian ng langit. Tulong-tulungan lamang. Ngayon,
balikan natin ang Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo po ay tungkol sa paglago. Ang mga halimbawa ng Panginoon, yung mustasa, ika nga, na maliit na tanim, pero pag lumaki ay napakalaking tanim at doon namumugad ang mga ibon. Ang pangalawang halimbawa niya ay ito'y alam-alam ng mga panadero, yung paggawa ng tinapay, nilalagyan ng yeast. At habang nasa oven, magtataka ka, itong yeast na ito ay magpapaunlad, ika nga, magpapaalsa sa arinang nandoon hanggang sa maging ganap na tinapay. Ano ang aral ng ating butihing Panginoon? Sa unang halimbawa, parang ganito ang naisalarawan ko. Kuminsan, nag-aanak tayo sa binyag. At karaniwan, taon ang binibilang bago natin muling makita yung ating inaanak sa binyag. At pag yun ay dumating na, at nakita na natin, anong ating sasabihin? Aba, ang bilis namang lumaki nito. Parang kailan lamang na hawak-hawak ko ng binyagan, ngayon matangkad pa sa akin. Ganyan ang tema ng Ebanghelyo. Ang paglago ng maliit na tanim ng mustard ay dahan-dahan pero patuloy na lumalaki hanggang marating nito ang kasagsagan ng kanyang paglaki. Little by little, di ba may kanta tayo sa charismatic? Little by little every day, little by little every day, we grow in the Lord. Ganyan po ang nangyari sa ating inang simbahan. Ang ating inang simbahan, hindi naman marami agad, konti lang. Mga disipulo, mga apostol, mga tumutulong sa ating Panginoon, hanggang siya ay mamatay sa krus at siya muling nabuhay at itinagubili niya sa kanyang mga alagad, humayo kayo, palaganapin ang Ebanghelyo at ang aking pangalan, magbinyag kayo. At yan nga ay tinupad ng mga alagad at ng kanilang mga successors. Kaya yung dating maliit, katulad ng mustard seed na maliit, na lumago ay ngayon more than 1 billion, 1.2 billion Catholics all over the world. Pero hindi po bigla nangyari yan. Dahan-dahan po yan ang kaganapan ng paglago, pagdami ng mga kasapi ng inang simbahan. Ganyan din po ang tema ng pangalawang halimbawa ng Panginoon. Maliit na yeast, hinalo sa arena, subalit nagpaalsa, nagpaunlad doon sa arena upang maging tinapay sa oven. Ang mensahe po sa atin, tayo ang dapat na maging yeast, tagapagpaalsa, tagapagpagana, tagapagpalaganap, tagapahayag ng mabuting balita ng Panginoon upang ang pananampalataya ay lumago, umalsa sa puso ng ating mga kapatid sa pananampalataya at sa mga hindi pa malapit sa ating Panginoon. Yan po ang ating katungkulan. We have to be evangelizers of the world, tagapagpalaganap ng mabuting balita ng Panginoon, tagapagpakilala kay Kristo sa ating pamilya, sa ating mga kamag-anak, sa ating mga kaibigan, tagapag-anyaya sa kanila, halik kayo, magsimba tayo, attend tayo nito, mag-grocery tayo, and so on. Ang mga bagay na ito ay nagsisilbing pamamaraan upang mapalapit ang mas marami pa sa ating butihing Panginoon at patuloy na umunlad ang pananampalatayang Katoliko sa buong mundo sa pamamagitan ng ating masipag at masigasig na pagpapaunlad nito sa ating salita at higit sa lahat sa ating gawa sa pamamagitan
ng mabuting buhay Kristiyano na nagiging ehemplo sa mga nakakapansin sa ating buhay. Nawa maisakatuparan natin ito sa tulong at awa ng Panginoon, especially the Holy Spirit, na bigyan tayo ng lakas, bigyan tayo ng sigla upang huwag tayong manghina sa pagpapalaganap ng mabuting balita sa pagpapakilala sa ating Panginoon sa ating kapwa. Amen.